mga katips at magandang araw naman po sa ating lahat. At ngayon po ay i-share ko lang po sa inyo yung pinapainom ko pong natural na gamot po, tulad po ng siling labuyo mga katips. At tara, samahan niyo po ako at tingnan natin kung ano pong resulta nangyari sa aking pinainom na sili po sa kanila. At yun, tara. Yun mga katips at magandang araw naman po sa ating lahat. Ayan, at ngayon po ay Huwebes mga katips at sa wakas uminit ako mga katips at ngayon lang po ulit nakapag-vlog at update po sa aking broiler. Ayan, 19 days na po sila mga katips at nagtimbang po kanina. Ang timbang na po nila ay nasa 700 to 900 grams mga katips, mga ganun po ang timbang. Ayos na ayos po mga katips yan. Yung una, maluwag po sila dito. Ngayon na yun, medyo masigip-sigip na mga katips. Yan. Yan po ang kagandahan mga katips. No? Pag maluwag po ang inyong kulungan. No? Makikita nyo po yung resulta mga katips yan. Dahil napaaga po yung ating paglilipat. Yan. At yan, asahan po natin na makukuha natin yung magandang timbang mga katips. Kahit malamig ang panahon. At bago-bago ang panahon ngayon mga tips. Ayan, mamaya panigurado ulan na naman yan mga tips. Ayan. At meron pa rin po dito mga tips broiler po mga 20 piraso. At dito po yung mga may sakit mga tips. Yan yung ating topic na pag-uusapan po mamaya. Ayan, dahan nga po mga tips sa topic natin na sili po ay maganda po ang naging resulta mga tips. Talagang i-recommend ko po sa inyo na ipainom nyo to, no? Para makatulong na rin mga tips. At sabi ko nga po sa inyo, ang lagi kong pinapainom sa aking mga chicken broiler ay Remoxil or Ambroxetil. Ngayon, tutulungan naman natin ng natural na panggagamot mga tips tulad ng sili. Mas maganda ay re-recommend ko po sa inyo ay yung labuyo na nakikita na natin sa tabi-tabi mga tips. Kaya nga naubos na po rito yung mga sili sa tabi-tabi mga tips. Talagang pinapainom ko po rito para tulong na rin sa paggagamot sa kanilang sipon, no? Yan. Dahil alam natin ang ginagamit ko po ay bawang. Yan. Ngayon, sili naman mga tips. Tinutulungan ko naman ng sili. At yun, papakita ko po muna sa inyo yung update sa aking broiler mga tips. At yun. At yun mga katips. At ito po yung aking 19 days na chicken broiler po mga tips. Yan. Ngayon lang po ulit ako nakapag-update. At dahil ulan ng ulan po mga tips. At ngayon lang sumikat ang araw po. Yan. At ito po ay kakatimbang ko lang din po mga tips. Nasa 700 to 800 na grams na po sila mga tips. At yung iba na malalaki ay hindi ko po nakatimbang dahil nasa dulo. Hindi ko maabot mga tips. Yan. At ito yung ating si Gray. Yan mga tips, malaki na rin. At tayo isa na Gray, malaki na din. At ito isa mga tips. Tatlo. Gray, yung isa, hindi ko pa makita. Tatago. Yan. Naging ano na rin sila mga tips, naging puti na rin. Yan. At pangatlong sako na tayo mga tips. Kasi mauubos na yung pangalawang sako po mga tips. Kaya kailangan bumili na isa pa. Yan po mga tips ang update ngayon sa aking 19 days na chicken broiler. At yun, 11 days na lang makakapag-harvest na tayo mga tips. Yan, right. Yun mga tips, napakita ko na po sa inyo. At ipapakita ko naman po sa inyo yung pagpapainom ko po ng sili sa aking sakit na chicken broiler mga tips. At yun, samahan niyo po ako mga tips. At yun mga katips, 3 days na po ako nagpapainom ng sili. Yan, tatlong labuyo po yan na sili mga tips. At yan po yun ipapainom ko sa may sakit po rito, no? Bali 3 days na po ngayon ay isa na lang po ang naghihimatlog. At ito po ay aking tinaray na po sili. Dahil alam naman po natin, no, ang sili ay nakakaganda ng resistensya po, no. Marami siyang dulot. Kaya gamit po ang ringgilya sa pagpapainom ay yan po ang aking gamit. Yan. At sabi ko nga po sa inyo, ang bawang ay aking natry na rin, ay effective po. Subukan naman po natin ang sili, no. Ba't ko nga ba naisip yan mga tips, no?
naisip ko rin to ipainom dahil nahalata ko po kasi sa mga wild bird, gustong gusto po nilang tukain ang sili na po. At sabi ko, ba't ba nakain sila ng sili? Baka po pinanggagamot nila sa kanilang sarili na po mga tips. At ngayon naisip ko din, no, naisip ko itry ko, pero nakakapanood na rin po ako ng ganito na sili ang ginagamit nila sa mga panabong ng mga manok. Yan, pag po nagkakasakit, mga panabong na 1 month old to 2 months old, mga ganun po, no. Kaya naisipan ko po na itry ko, no po. Wala naman po mga wawala dahil ito naman po ay natural, no, natural na panggagamot, no po, gamit ang walang halong chemical na pang mix, no po, na dahil mga ilang araw po kasi naubusan ako ng gamot na Premoxil sa Ambroxetil, kaya tinaray ko po ito, sili, dahil ang sili po kasi ay alam naman natin manghang at mainit sa katawan, no, para pampatanggal na rin ng sipon nila. At yun mga tips, magbibigay na po ako. Yan, maraming salamat po. Yun mga tips, ito po yung may sakit. Yan, sobrang payat na po niya, ano po. At yan, parang malala na rin ang sakit. At ito po yung isa, may sakit. Yan po. Saka ito, dadamay na rin natin yan, 3. Bali, ginagamot po natin yan ng sili. Yan mga tips. Yan po. Alright. At yun mga katips, sa pagpapainom po ng bawat isa na sisiw po, pag may sakit po ay 2 ringgilya po na ganito ipainom nyo. Tapos po mamayang tanghali magpainom po ulit kayo ng 2 ganito rin po. Tapos sa hapon magpainom ulit po kayo ng 2 ganito po mga katips. Yan, ganun lang po ang pagpaproseso na aking ginagawa. At maganda naman po ang naging resulta. 3 days ko na nga po ginagawa at effective po siya. At mare-recommend ko po sa inyo mga katips na try nyo po siya kapag naubusan po kayo ng gamot or talagang hindi nakakaya ng gamot, no. Yan, at magandang naging resulta mga katips. Papakita ko po sa inyo, no. Ayun, natuka na po siya, oh. Pangit nga lang ang kanyang formation ng katawan, pero natuka na siya mga katips, no? Natuka na siya. Yan, kaya masasabi ko na maganda siya na mga katips. Kasi kung wala po tayong pinainom na tunong na ganito, dahil malamig ang panahon, wala pong init na pumapasok sa katawan niya, puro sipon na lang, ay sigurado 2 days pa lang patay na, o 1 day pa lang patay na, po, dahil sa sakit. Pero sa tulong nito ay okay naman po mga tips. At hindi ko napapakita yung pagpapainom ko mga tips, no. Solo lang po kasi ako ay i-ringgilyan nyo lang po uti-uti mga tips, pagbibigay po nito uti-uti sa pasimas po ng leg. Tapos painom po uli hanggang maubos mga tips, no. Mga 2 ganito po ang inyong painom. Yan, at yun po mga tips. Mga katips na po. At isa sa mga gumaling po sa aking mga manok po na nandito sa aking brooding house ay ito po mga katips, oh. Yan, kanina po ay natuka na mga katips, no. Talagang may resulta na siya. Ayan, oh. Punong-puno po ang kanyang butche. Yan mga katips. Talagang effective po yung gamot na nasili po, no. Talagang organic mga katips. Sa bakuran po lang natin makikita ang gamot lang po pala, no po mga tips. Talagang sinasuggest ko po tayo sa inyo na pag may sakit po, may sipon po ang inyong mga manok o broiler, ay magpainom po kayo ng may sili po ng labuyo mga tips. Mas gusto ang sinasuggest ko po sa inyo mga tips, yung labuyo po na maliliit, ayun po yung pinapainom ko mga tips. Hindi po yung nabibiling mahaba, pero pwede rin po siguro yung mga tips, pero yun po yung pinaka-effective mga tips, no. Yan. Kaso yung gumaling na po yun ay maasahan po natin na bansot na po yun mga tips. Hindi na po yun na makakahabol sa timbang mga tips. Kahit ganon ay okay lang mga tips, no. Kasi nakita natin yung resulta na nangyari po sa ating mga chicken broiler na naagapan po natin
at hindi po na matay. Ano po? Yun lang po mga katips. Yun mga katips, nakita niyo po yung aking ginagawa po sa pagpapainom po sa aking may sakit na chicken broiler po. Yan, 3 days ko pong pinainom niya mga katips, at pinakita ko naman po sa inyo kung paano po yung proseso na aking ginagawa. Kailangan po may ringgilya po kayo mga katips, at ulitin ko po sa pagpapainom po ay konting tubig lang, tapos siguro mga 4 na ringgilya na mga katips, ganun po. Tapos 3 sili, pwedeng 2. Yan, mas maganda po yung labuyo mga katips, yung mga nakikita lang po natin dyan sa tabi-tabi na sili, mas maganda po yun po, mas matapang po kasi yun, mas maanghang mga katips, yung maliliit na yun. At talagang maganda po ang naging resulta sa paggagamot. Kasi po mga katips, nangyari po yun kung bakit po ba tinira yun, dahil wala na po akong gamot, no? Wala po akong nabiling gamot noon, dahil linggo pa. Sabi ko ay itatry. Ano po, wala naman po magagawa kasi wala naman po mga pwedeng mangyari doon, dahil natural naman po na paggagamot yun, no? Galing lang po yun sa tabi-tabi, no po, sili. At alam naman po natin, ang sili po ay marami pong benepisyo, no po. Unang-una, nakakapagpalakas po yan ng resistensya. So, sa tao po, yun po yung resulta, ganyan. Bakit hindi po sa manok naman na mga katips? At yan po yung gamot na yan na sili ay nanggaling din lang din po sa mga nag-aalaga po ng manok mga katips, no? Unang-una, yan po kasi yung siling yan ay ginagamot po sa mga panabong na manok, you know, mga katips, yung mga matatandaan na, yung mga malalahi. Sabi ko, try ko naman sa broiler, no? Wala naman pong masama. At sabi nga po sa mga ibon nga ho, gustong gusto po nila yung mga sili. Makikita nyo, tinutuka po nila yung sili, no? Tingin ko po, kaya po gustong gusto ng mga ibon yun, yung sili na tukain, ay siguro ang gamot din po nila yon, no? Sa kanilang sarili, mga tips, no? Kaya sabi ko, kung pwede sa ibon, pwede rin sa manok, kasi kauri lang din naman nila yon, mga tips. Kaya yun, na-try ko, at maganda naman ang naging resulta, mga tips. At yun nga, gumaling sila. At wala na, nagkakasakit sa akin, mga tips. Sabi ko nga po sa ang gamit ko rin pong panggagamot na natural po ay yung bawang. Sinasama po natin sa tubig. Ito naman po ay sili ang tinaray ko, kaso hindi ko po siya sinasama sa inumin ng mga tips. Talagang sinusubo ko lang po sa kanila. Kung alin po dyan yung may sakit, yun lang po yung sinusubuhan ko na sili na may halo sa tubig, mga tips. Yun lang po, no? Hindi ko po sa kanila hindi ko po sila lahat pinapainom. Yun po yung kaibahan sa bawang at sa sili po. Sila, hindi ko po sila pinapainom ng sili lahat. Kung alin lang din po ang may sakit, yun lang po ang yung papainumin. Pag sa bawang naman po, pwede po sila painumin yung lahat. Po. Yan, pwede silang painumin lahat. Yan lang po yung aking ginagawang procedure, mga tips ngayon. At yun nga po, ang kagandahan ay marami tayong nadidiscover na natural na gamot, no po, para po sa ating mga chicken broiler, no? Para din makatipid po tayo sa mga gamot, no po, dahil ang mahal po ng gamot din sa atin, no? Isang sachet po ay nasa 45, no po, lalo na yung ambroxetil, napakakonti. Mahal din po, pero effective po yun, effective naman sila. Yan. Kaya mas maganda rin po talaga habang nagagamot po tayo ng gamot po nila talaga sa sipon, mga Remoxil and ambroxetil, ay tulungan din natin ng natural na gamot na mga tips. Parang sa tao lang din po, kailangan tulungan din ng natural na gamot po. Yan. At yun, 11 days na lang mga tips, makakapag-harvest na tayo. At nakakadalawang sako na mga tips. At bibili na rin po ako ng isang sako. Yan, para yan, kasi lumalakas na po silang kumain, mga tips. Kung dati ay inaabot po na 1 linggo, habang tumatagal po yung gada sako ay talagang lumalakas po sila sa pagkain. Nagiging 4 na araw, 3 araw, yan, mga ganyan na lang po inaabot ng isang sako. Minsan po 2 araw, ganyan po, depende po talaga sa panahon, no? Pag gato kong malamig, talagang hindi po sila matao kumain, mga tips, dahil nilalamig po sila, hindi po sila inom ng tubig, no po. Ayun po kasi ang kagandahan po talaga
pag po sila inom ng tubig, mas tuka sila ng tuka. Kasi po mabilis pong natutunaw yung kinain nila, mga tips. Yun po ang kagandahan. At sa painom ko naman po, mga tips, ay sa umaga po, tanghali, yan hanggang hapon, ang painom ko po ay dextrose powder, mga tips. Kasi po ang dextrose powder ay nakakatulong po siya pag mainit po ang panahon. Kaya anti-dehydration po, no po. Maganda po 'yon. At sa gabi naman po, ang painom ko ay Vitamin Pro, mga tips. Ganun po yung pamamaraan na ginagawa ko ngayon. Ano po, dahil napakainit ng panahon at pabago-bago. Ganun po. At yun lang din po, gayahin nyo lang din po yung procedure na aking ginagawa. Pwede naman po na pag ayaw nyo po ng dextrose powder, pwede naman po na alternate po, no? Vitamins, Vitamin Pro. Pagka ubos po, tubig naman po. Yan. Vitamins, tubig. Ganun lang po, mga tips, para po maiwasan po natin yung pagka masobrahan sa vitamins. Pag nasobrahan po sa vitamins, marami pong pwedeng mangyari. Yan, pwedeng mapilaya, pwedeng yan, may stroke, mga ganon, mga tips. At high blood. Ganun po. Ganun lang po ang inyong gagawin, mga tips. At yun, marami pa tayong maitatry na gamot, no? At dahil po sa mga nagko-comment, meron din po ng mga nagko-comment na try ko daw po ito na natural din, tulad ng luya, ganyan. May lagundi pa nga, mga tips. May nag-comment pa nga ng lagundi daw, pinapainom niya. Pag itatry natin yan, mga tips, no? At para maobserbahan natin kung effective ba yan. Kasi dalawa pa lang po ang aking naitatry, bawang at sili. Talaga na mga effective po sila, mga tips. Yan, ayos na ayos po yon yung gamot na yon. At yun, na-update ko na po kayo sa aking mga sisiw yan, mga tips, mga manok po na broiler yan. At maganda po ang resulta ngayon, mga tips. Hindi po katulad ng dati na nabansot po sila. At sana dire-diretso pa rin yan, para maganda ang ating mga manok, maganda ang timbang, at maganda rin ang kitain. At sana ay wag magmura ang presyo po ng manok. At yun, dito ko na po tatapusin na aking video, mga tips. At maraming salamat po sa solid and supporter ng aking YouTube channel. Yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. At click nyo rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga video. At yun, happy farming po sa